Hello guys, have a good day ahead everyone. It's me Maria Hagmanta Vlog, ang vlogger na walang viewers pero may mga organic na subscriber. Yay! And today, pag-uusapan natin ang aking buhay na may buhay. Ipaliwanag ko lang bakit hindi ako nakapagpaka na what is this? Nabulol na tuloy ako. Bakit hindi ako nakabakasyon? Because of my visa. Ang visa po kasi dito sa Abu Dhabi guys, lalo na pag mga skilled workers, kailangan po talagang mayroon siyang WPEs, yung tinatawag na your salary is from MORE, which is Ministry of Human Resources. So, ang nangyari, gusto ako magpa-verify ng contract ko, which is in Dubai. And then, ang nangyari na I know na hindi po hinulugan yung wallet ko doon sa MORE application. So, meron akong WPEs, pero wala na pong hulog. From January to June till now, so 6 months. Ang sabi ng ng Dubai Embassy, Philippine Embassy, na hindi po ako magpapabakasyon dahil nga kulang po yung incomplete po yung documents ko. So wala akong magagawa, instead magbakasyon ako together with my daughter, but still daw andito ako kasi nga hindi ko po pwedeng i-rest yung sitwasyon ko. Makaka-uwi ako anytime. Pero pagbalik dito, mahirapan ako because this OEC, simple lang kaayo. Maliit lang na bagay ang OEC. Maliit lang na certificate. Pero yun po ang pinakamalaking struggle ng mga OFW dito. Lalo na sa sitwasyon ko. Lalo na sa mga own visa, which is freelance visa or company visa. So, pinuntahan ko yung company ko. Bakit? Why and why? Pero hindi ko na po sila makausap dahil nga po sarado na daw. Ang sinabi nung building na kung saan yung company office ko, nagsabi sila na February pa daw umalis doon. Nag-WhatsApp ako sa mismong CEO. Ang sabi, I'm out of the country. Di ko alam, baka patay na or ano na. Pero nagpunta directly ako sa Amir, which is the government office here, na siya po ang mahawak na lahat ng mga visa dito sa whole Dubai. And then sabi niya, ma'am, your visa is valid till 2 years, but the problem is your company is blacklisted to the MORE, which is Ministry of Human Resources here in Dubai. So sabi ko, sir, what if I cancel this visa? Sabi niya, no, use this visa, enjoy this visa for 2 years, pero lang dahil nga meron kayong role sa Philippine Embassy, hindi po talaga ma-verify yung contract mo. Makaka-uwi ka anytime pero hindi ka po makakabalik. So wala akong choices, na nahimik ang pay. Sus, talagang ugot na ugot ako guys, pero wala akong magawa. Kaya everyday ganito po ang sitwasyon ko. Mahirap yung may sama ka ng loob na sa dibdib mo. Mahirap po talaga, I swear. Kasi nga po, expected versus reality. Nag-expect po talaga ako na makakauwi ako at marami ko talagang gagawin dahil ay iwan ko ba. Pero wala talaga. Siguro, sabi nga nila, in every happens have a reason. So meaning to say, meron siguro mga ayaw ni Lord na umuwi ako ngayon kasi may mangyayari or ano ba kaya. Basta hindi ko maintindihan, pero nagpapasalamat din ako kahit paano. Hindi man ako nakabakasyon pero still I have work. Samantala yung iba nag-struggle, wala pang work, undocumented pa dito, tago ng tago dahil TNT po sila. Kung minsan nga marami mga bagay na nagrereklamo ako, sabi ko, Lord, ang hirap naman ito, ganyan. Pero besides, nagpapasalamat din ako. Sabi ko, okay lang Lord, siguro may mga rason bakit ako hindi mo pinapauwi. Hindi ko rin alam. Yung mga rason na yan, hindi ko alam. Pero as a human being,
Ay, naku po, mainis ako. Pero it's okay. What to do? Yun na nga ang sinasabi ng Arabic, what to do, Yani? So, this is it, pansin. Kaya po ako hindi nakapagbakasyon this year. Pero it's okay. Everything will be okay. Gusto nga sana ako magpahinga, pero local leave na lang. Wala nang magagawa. Kaya po, may pinapakita ko sa inyo, napakainit po dito. This time, summer. Uwi ako ng ganitong oras, 4 o'clock. Agoy, nagbiyahe ang pig na ganyan. Kainit, my God. Nakita ninyo? Diyos ko, ang init-init. Buti na lang, pag malaki ang bus, nakakaswerte ka ng malaki ang bus, aircon po. Kaya, ganun. So, this is it. Thank you so much sa mga nanonood, nagsasubscribe sa akin, nagsusubaybay sa buhay ko. Maraming salamat. Baka meron pa po kayong mga katanungan dyan, comment down below lang po. It's me, Maria Bonta, at your service. Thank you so much, guys, sa inyong suporta, Team Sabi and team dyan. Wala namang iba nagsasuporta sa akin. Team Sabi lang naman. Love you all. Ayan. Ayan, parating malapit na ako darating dyan. It is in the city na. Ayan, basta mga crowded na at saka ano na siya. Malapit na talaga yan sa city. Kunting-kunti na lang. Ayan. Malapit na sa bahay ko. Kaya ganun. Ayan, malapit na sa city. Ayan, thank you so much, guys. Ganun, pag malapit na sa city, bump to bump po ang traffic. Ayan, kasi uwian na po that time, 4 o'clock in the afternoon. Kaya mahirap po sa being OFW. Minsan, na sobrang pagod ko, tulog na tulog ako. 45 minutes po ang biyahe from city to my work, from my work to the city, 45 minutes po. Depende. Pero kung nakakasakay ako sa lumang buses, napaka problema po dahil sobrang init, walang AC, hindi tumatalab yung AC. Pero ito kasing nasakyan ko ay nasa front seat pa ako at malalaki ang bus, kaya ganun.